Patuloy tayong update regarding sa ating monitor na si Super Typhoon Leon with international name na Kongray as of 5 in the morning araw ng Thursday, huling araw po ng Oktubre. Patuloy na lumalapit yung sentro nitong si Bagyong Leon at huling namataan 100 kilometers na lamang po sa silangan, hilagang silangan ng bayan po ng Itbayat. Taglay na ang hangin na 195 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Leon ay nasa 1,200 kilometers across. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at itong bahagi po ng Aurora magkakaroon pa rin ng malalakas na hangin. Habang kita po sa ating latest satellite animation, yung mga malalakas na mga paulan sa ilang bahagi pa po ng Central Luzon at dito rin po sa bahagi po ng Mimaropa. Habang base naman sa ating latest satellite animation, ay wala po tayong namamataan na panibagong weather disturbance na papasok ng ating bansa sa mga unang araw po ng Nobyembre. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin palapit dito sa may parte pong Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Leon at kikilos pa rin pahilagang kanluran hanggang sa posible maglandfall na po dito po sa may area ng southeastern Taiwan. From there, simula po mamayang hapon hanggang gabi ay magsisimula ng humina ang nasabing bagyo at lalabas sa may western portion ng Taiwan pagsapit ng mamayang gabi at posible naman later this evening hanggang bukas ng madaling araw ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility patungo dito sa may eastern portion of China. Inuulit natin, malawak po ang nasabing bagyo, so ibig sabihin, kahit ito'y lumalayo na sa ating kalupahan mamaya pong tanghali, ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin, lalo na itong extreme northern Luzon at itong mainland northern Luzon, makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin hanggang mamayang hapon. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 5 o yung pinakamalalakas na mga hangin na hanggang 195 kilometers per hour sa mga bayan po ng Itbayat and Basco sa Batanes. Habang meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 4 sa natitirang bahagi pa ng Batanes. Signal number 3 naman dito sa mga isla ng Babuyan and Calayan, dito po sa Babuyan Group of Islands. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang na ang rest of Babuyan Islands, malaking bahagi ng Isabela itong northern portions, mga bayan ng San Pablo, Maconacon, Palanan, and Divilacan, at mga probinsya rin ng Apayao and Ilocos Norte, signal number 2. Kapag meron tayong numbers 3, 4, and 5, delikado na po yung hangin, posible itong makasira ng mga pananim at puno, makasira din po ng mga estruktura na hindi lang yari dun sa kahoy, at makatumba rin po ng poste at mga linya ng kuryente. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 pa rin sa natitirang bahagi po ng Isabela, malaking bahagi ng Quirino, northern and central portions of Nueva Vizcaya, gayon din sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, down to Benguet, at meron din tayong signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, at sa northern and central portions of Aurora. Yung ilang bahagi pa ng northern Luzon, dito rin po sa bahagi ng Aurora, tinanggal na po natin yung mga wind signals at mga susunod na issuance po natin, posibleng mabawasan pa yung ating mga wind signals over Aurora, bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Habang yung mga areas po dito sa may extreme northern Luzon, posibleng bumababa na rin po yung mga wind signal natin habang lumalayo sa ating kalupaan ang nasabing Bagyong Leon. Ito naman yung mararanasan po, mga lugar na makakaranas ng malalakas na mga paulan sa susunod po na 24 oras. Intense to torrential rains or over 200 millimeters pa rin ang mararanasang dami ng ulan dito po sa Batanes, kung saan pinakamalapit nga po yung eye wall nitong si Bagyong Leon for today. Heavy to intense rains naman po between 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan ngayong araw sa Babuyan Islands, gayon din sa Occidental Mindoro and Calamian Islands kahit malayo yung nasabing bagyo mula dun sa kanilang lugar. At aasahan din po ang moderate to heavy rains or hanggang 100 millimeters na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, hanggang sa may Zambales and Bataan. So ito yung mga areas na posibleng magtaas pa rin tayo ng heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Kahit patuloy pa rin ang paalala natin sa kanila na posible pa rin ang banta ng baha sa mga low-lying areas, posible rin po yung pagragasan ng mga ilog at pag-apaw ng mga ilog, at sa mga mountainous areas naman po mataas din ang chance na magkakaroon ng mga landslides or pagguho ng lupa. Bukas naman po sa unang araw ng Nobyembre, posible pa rin yung mga paulan sa malaking bahagi ng Luzon, but then yung pinaka magkakaroon ng mga paulan
nasa 50 to 100 millimeters ay dito po sa may Occidental Mindoro and Calamian Islands dahil dun sa trough pa rin po o yung outer portion nitong si Bagyong Leon. For today, makakaranas naman ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang gabi ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Western Visayas, and Negros Island region. So kung lalabas po ng bahay, may sure pa rin na meron dalang payong. Para naman po sa mga pagbugso na outer part, doon sa outer part po nitong si Bagyong Leon, meron pa rin tayong mga areas sa malaking bahagi ng bansa na strong to gale force winds or pabugso-bugso mga hangin. Most of Cordillera region for today po yan. Ganyan din sa Aurora, Bataan, Quirino, Nueva Vizcaya, hanggang dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa. Dito sa Bicol region, makakaranas din ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin sa Northern Samar at malaking bahagi ng Western Visayas. At habang lumalayo po ang Bagyong Leon at nandun na sa may parting Taiwan, bukas may mga areas pa rin kagaya ng Batanes, Cagayan, and Isabela na bagamat wala ng wind signals by tomorrow, ay meron pa rin mga pagbugso ng hangin na mararanasan. Bukod sa banta po ng hangin at ulan, meron din tayong banta ng matataas na alon sa susunod na 24 oras. In fact, hanggang 14 meters po ang posible doon po sa mga baybayin sa Batanes at higit 3.5 metro naman po ang posible sa mga baybayin ng Ilocos Norte at malaking baybayin ng Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. Meron naman tayong hanggang 5 metrong taas ng alon or halos 2 palapag po ng gusaling taas ng alon sa Ilocos Sur, Isabela, and Aurora dahil pa rin sa lawak nitong si Bagyong Leon. At posible naman po pagsapit ng mga unang araw ng Nobyembre, mababawasan na yung pagtaas ng ating mga alon dito sa may northern and eastern seaboards ng ating bansa. Bukod sa matataas na alon, posible pa rin po ang storm surge or daluyong ng bagyo, yung patuloy na pagragasa po ng tubig papasok sa ating mga coastal areas dahil sa malakas na hangin, more than 3 meters na taas ng mga pag-alon sa Batanes at sa mga baybayin po ng Calayan, Cagayan. So make sure po na makipag-coordinate sa iyong mga local chief executives for possible evacuation. At para naman sa ating 3-day weather outlook, ngayong long weekend, kung saan meron tayong undas, asahan po natin by tomorrow, meron pa rin mga areas na magkakaroon ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. But then again, hindi na ito katulad ng mga pag-ulan. Kung dito sa Northern Luzon, mababawasan na po yung dami ng mga pag-ulan natin as compared for today. But then, meron pa rin po dito sa may Batanes and Babuyan Islands, gayon din sa malaking bahagi pa ng Ilocos region and Cordillera region, dito sa bahagi po ng Central Luzon, lalo na sa may Zambales and Bataan, down to Cavite, Batangas, at malaking bahagi po ng Mimaropa, lalo na sa may Occidental Mindoro and Calamian Islands. Make sure pa rin po na meron dalang payong at mag-ingat sa banta ng baha at landslides. Over the weekend naman, that's November 2 to 3, malaking bahagi na ng bansa ang magkakaroon ng improved weather conditions. Magpapatuloy yung bahagyang maulap at madalas maaraw na panahon over Visayas and Mindanao at meron na lamang mga pulupulong ulan. Habang dito sa malaking bahagi ng Luzon, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at meron din mga pulupulong mga paulan or pagkidlat pagkulog lalo sa dakong hapon hanggang gabi.